Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating episode ngayon ng Yamashita Treasures. Part 2 video ito ng ating pinalabas na video kahapon. Atin balikan ang ating iniwang eksena kahapon. Ayon sa mga kwento, isang prinsipe sa pangalang Tsuneyoshi Takeda, isa sa mga pinuno ng hukbong Hapon na nasa Pilipinas, ang nagpagawa ng mga lagusan sa mga bundok ng Pilipinas para doon ilagay ang kanilang mga nakaw na yaman. Sinasabing ang mga gumawa ng mga lagusan at iba pang mga sundalong nakakita sa mga lagusan ay iniwang patay ng mga Hapon sa loob ng lagusan. Ito yung karumal-dumal na ginawa ng mga opisyal ng Hapon, lalo na ng mga general, na kahit na sundalo nila ay sinama nila sa pagbaon sa kayamanan. Kasi ang lahat ng nakapasok at nakakita ng tunnel at nakakaalam kung ano ang laman nito at nakakita ng mga ginto, lahat talaga yan pinapatay. Maswerte lang kung merong makaiskapo. Kaya ito yung tinatawag na curse of Yamashita Treasures. Itong mga taong ito na ginagawang tinatawag na tagabantay ng treasures na isinama sa pagbaon dito. Kaya kawawa ang mga taong ito, sila pa yung nagbaon, sila pa yung isinama diyan. Para masiguro na ang prinsipe lamang at ang general ang may alam kung saan itinago ang Yamashita Treasure. Kaya ang tanong, nahanap na nga ba ito? Nang kumalat ang usap-usapan tungkol sa Yamashita Treasure, maraming treasure hunters galing sa iba't ibang sulok ng mundo ang pumunta sa Pilipinas para hanapin ang nakatagong yaman. Noong 1971, isang Filipino locksmith at treasure hunter sa pangalang Rogelio Rojas ang nagpresenta na nakita na daw ng grupo niya ang Yamashita Treasure. Ayon sa mga kwento ni Rojas, meron siyang ginamit na mapa na bigay sa kanya ng anak ng isang dating sundalong Hapon. Tinulungan daw siya nitong i-translate ang mga nakasaad sa mapa at nahanap nila ito sa isang tunnel sa Baguio. Itong tinatawag na Rogelio Rojas Treasures at yung na-discover niyang tunnel ay isang imperial treasure site. Ibig sabihin, napakalaki ng laman ng tunnel na yun. Kaya nga merong Golden Buddha. Kasi ang Golden Buddha ay kayamanan niya ng general at ng emperor. Walang nagbaon ng Yamashita, walang nagbaon ng Golden Buddha na isang ordinaryong sundalo. Yan talaga ay pag-aari ng emperor, o hindi man ng isang general ng emperor. Kaya itong natagpuan ni na Rogelio Rojas ay kumpletong kumpletong depository, merong precious stones, merong gold bars at merong alahas. Sa Baguio, kabilang sa mga nahanap ni na Rojas ay isang 3-foot golden Buddha at mga crates na may lamang gold bars. Nalaman din ng grupo ni Rojas na natatanggal ang ulo ng Buddha at sa loob nito ay nakahanap sila ng mahigit kumulang 1 toneladang ginto. Meron ding mga samurai swords at labi ng mga sundalong Hapon sa tabi ng nakatagong yaman. May balak ang grupo ni Rojas na ibenta ang mga nahanap na yaman at agad silang nakahanap ng prospective buyers. Pero hindi ito natuloy. Ayon sa The Japan Times, noong nalaman ni Presidente Marcos ang nasabing pagkahanap sa Yamashita Treasure, iniutos niya ang pag-aresto kay Rojas upang makuha ang mga nahanap na yaman. Nakulong si Rojas ng 2 taon. Pagkatapos makalaya ni Rojas sa bilangguan, agad niyang sinampahan ng kaso ang mga Marcos. Itinakda ang paglilitis noong May 25, 1993 sa Hawaiian State Court. Mabuti hindi tinuluyan itong si Rojas, no? Pinalabas pa after 2 years. Kasi kapag ganyan, sa panahon ngayon, ay madido ka talaga. Dididuin ka para wala nang magsampa pa ng kaso. Ngayon, itong kaso na ito is the trial of the century. At nanalo daw dito si Rojas at ginawaran ng award, pero hindi lahat na ibayad sa kanya. Pero okay na rin yun. Ang pinagtaka ko kasi marami pala silang nakuha doon, hindi lang Golden Buddha. Kasi doon sa palabas sa pelikula ay Golden Buddha lang yung pinapakita na nakuha nila doon sa tunnel na pinagtulungan nila. Yun pala ang dami-dami na hinakot nila na gemstones, mga jewelries,
at na mabinta na sana, pero kinabukasan ni-raid ang bahay nila at ikinulong si Rogelio Rojas. Siguro kasama na rin yung mga kasama niya, hindi lang binanggit yung mga pangalan. Sila ay nakulong. Bakit nga ba nakulong? Yan ang pag-usapan natin. Kasi nga mayroong decree si Presidenteng Marcos noon. Meron siyang bagong batas na bawal ang mag-treasure hunt sa Pilipinas. At kung mag-treasure hunt ka, para hindi bawal, kukuha ka ng permit. At noong 1970s, ang halaga ng permit ay 10,000 pesos. Kunin mo yan sa DENR na office, 10,000 pesos babayaran mo. And then kung may makuha ka, 60-40. 60 sa gobyerno, 40% sa hunter. At malabo pa yung may-ari ng lupa kung ano ang ibibigay na porsyento. Pero palagay ko yung 40% na hunter, na para sa hunter, ay kasama na doon ang may-ari ng lupa. Ibig sabihin, 20-20 na lang. 20 sa may-ari, 20 sa treasure hunter. Ngayon, kung hindi ka kukuha ng permit, pwede kang arestuhin na tulad ng ganyan. At kung may makuha ka, hindi mo sinurinder sa gobyerno ang nakuha mo ng mga ginto, kung ikaw naghukay, ay kalambuso ka, katulad ng nangyari kay Rogelio Rojas. Kaya hindi illegal ang pagkakulong ni Rojas, kasi nandyan sa ating batas na bawal mag-treasure hunt. Pero ayon naman sa batas, kung napulot mo lang daw yan, na hindi mo hinahanap, biglang napulot mo lang, ay yun ang maganda, kasi 50-50 na. 50% sa gobyerno, 50% sa iyo na ibibigay. Grabe, no? Palaging may hati ang gobyerno. Ano ba yan? Tapos kung gobyernong magkapera, hindi tayo bibigyan. Kakaiba rin na kakaiba na kondisyon yan. Okay, patuloy tayo sa ating video. Subalit, isang araw bago lumipad si Rojas papuntang Hawaii, namatay siya sa edad na 50. Noong July 19, nagdesisyon ng mga hurado laban sa mga Marcos at iniutos na bayaran ng pamilya ni Rojas ng $22 billion, ang pinakamalaking hatol sa kasaysayan ng US legal history. Ito ang katakataka, kasi noong manalo na si Rojas sa kaso sa Hawaii, doon kasi ginawa yung hearing sa kaso ng pagnakaw ng kanyang Golden Buddha, at siya ay nanalo dahil US territory, hindi Pilipinas. Walang batas doon na ganun sa batas natin about treasures. Ang pinagtaka ko at pinagtaka ng iba at ng lahat ng mga nakakakilala kay Rojas ay bakit namatay siya imbis na bibiyahin na siya bukas, ay namatay siya kinagabihan. Kinagabihan lang, patay na. Pagka umaga, matigas na. Sino pang pupunta doon sa korte, di ba? Kaya ang 22 billion na award kay Rojas, ito yung danyos na ibibigay sa kanya, 22 billion yan. Kahit 1 billion lang, okay na yan. Ngayon, binayaran daw si Rojas ng naiwan ni FM, pero kaunti lang. Hindi sinabi kung ilang milyon, pero sigurado ako umabot ng milyon, kasi 22 billion ito. O baka naman 1 billion ang binayad. Eh di mayaman na rin ang pamilya ni Rojas kisa wala. Okay, so yan, maswerte pa rin si Rojas, pero hindi niya natikman yung kanyang pagod sa paghanap ng The Golden Buddha. Ang Yamashita Treasures, meron kasing course yan. Makakuha ka niyan, mag-i-enjoy ka niyan, pero pagdating ng ilang taon ay babawiin yan sa'yo in terms of malas or curse. Yan daw ang ang mangyayari sa mga nakakuha ng Yamashita Treasures. Kaya ako tuloy ay gusto ko lang kunti lang ang makuha, hindi yung marami, kasi merong curse yan. Imagine, ang dami-daming pinatay diyan sa tunnel na mga sundalo, POWs na nagukay niyan.
Kaya ilan talaga sa mga espiritu noon, sasama talaga sa iyo yun. Kasi yung kayamanan na yan, binabantayan nila sa tunnel sa mahabang panahon, tapos kukunin mo lang. Kaya merong ritual yan na dapat bibilhin. Yung mga napasok ko na kuweba, nagtaka ako bakit merong mga lumang coins. Pero yung coins ay hindi 1940s, mga 1960s, 1970s. Bakit merong ganito? Sabi ko. And then, ilang taon naman, ay nakapasok na naman ng kuweba na meron namang old coins. At merong mga hukay. Yun pala, ay ritual pala yun. Bale yung old coins ang ibibili mo. Bale kung makakuha ka na, palitan mo ng mga old coins. Yung ginto na kinuha nyo para hindi kayo susundan ng mga espiritu hanggang sa bahay nyo. Kaya yun ang ritual na hindi kayo masusundan ng mga espiritu. Kasi kung hindi yun bibilhin, of course sa kanila yun, sasama talaga sila. Kung saan ka uuwi, doon ba sa bahay mo. Kaya yung iba na nagkakuha niyan, hindi nila ilalagay sa bahay nila yung treasure. Magrenta sila, magrenta ng apartment, and then doon nila itatago yun. Para yung mga espiritu ay doon yun titira din sa apartment, at hindi na yun sasama doon sa bahay mo. Kasi ang sinusundan nila ay yung mga gold. Kaya kung maibinta mo na yan lahat, ay susundan nila yung gold doon sa nakabili na naman. Kaya yan, kailangan may mga ritualis yan. Okay, so tatapusin na natin ang video ito. Sa mga panahong iyon, pumanaw na din ang dating presidente na si Ferdinand Marcos, kaya ang kanyang asawang si Imelda Marcos ang pumalit sa kanya. Hindi sang-ayon si Mrs. Marcos sa hatol at nag-file ito ng appeal. Sa kanyang appeal, ito ang sinabi niya sa hatol ng mga hurado, "Nothing but a hubristic desecration of the dead." Isinumpa din niya ang pamilya ni Roxas dahil sa kanilang pagsira sa pangalang Marcos. Hanggang ngayon, maliit na porsyento lamang ang nabayaran ng mga Marcos sa mga Roxas. Ayon sa mga Roxas, itinago ng mga Marcos ang pera at sa iilang bank accounts sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itinanggi naman ito ng mga Marcos. Mayroon din mga naniniwala na nakuha na ng mga Amerikano ang Yamashita Treasure nang sumuko ang mga Hapon noong 1945. Naparusahan si General Yamashita kung saan siya ay napatawan ng death penalty. Ito yung pangalawang teorya kung bakit kaunti na lang ang mahukay natin ng mga Yamashita treasures. Kasi bago binita itong si Yamashita, bago tinalian ng lupid ang liig niya, ay pinakanta siya ng kantang I Did It My Way. Hindi, joke lang. Pinakanta siya kung saan niya ibinaon ang mga treasures. At ayon sa mga Marites ay yung pagkabuo daw ng CIA at yung tinatawag na Black Eagle Fund, ang pagkabuo niyan, yung Men in Black, mga CIA yan, nabuo yan, at ang gastos na ginastos dyan para sa ahensya na yan ay galing sa World War II Yamashita Treasures. Kaya sa dinig ko, isa sa mga emperor site ay binigay ni Yamashita. Binigay ang mapa. So, meron pang mga natitira kasi ang dami nun, di ba? 175 na treasure site ng emperor. At ang tatlo doon kinuha ni Takeda after the war para gamitin sa pagtayo muli ng Japan, kasi ang Japan ay sirang-sira talaga. Kaya madaling nakabangon ang Japan pagkatapos ng World War II. Di ba binagsakan sila ng atomic bomb, dalawang syudad, pulbos ang dalawang syudad, walang nakatayong bahay. Ngayon, para ma-rehabilitate yun, kailangan nila ng pera. At saan sila kukuha ng pera? Bankrupt sila, wala silang mga bangko, ubos sa giyera.
of course, nakakuha sila ng pera doon sa mga ginto. At merong usapan daw yan, America and Japan, na hati-hatiin na lang yung Emperor treasures para hindi na makulong pa yung ibang general, pati ang Emperor, ang kanyang pamilya at mga kapatid. Narinig niyo ba na may nakulong na kapatid ng Emperor? Wala. Si Takeda malayang nakapag-treasure hunt sa Pilipinas, bumalik. Si Chichibo namatay sa tuberculosis after the war. Yung isa, si Mikasa, ay hindi na narinig. Yung mga Yakuza, hindi rin nakulong, di ba? So merong usapan talaga yan na sige, hati tayo, pero wag niyong ikulong ang emperor, ganyan yan. At katakataka, ang bilis-bilis ng Japan nakabangon sa trahedya na yon ng giyera. At hindi lang yan, pagbangon nila ay biglang lumakas, lalong lumakas pati ang ekonomiya, biglang yaman uli ang Japan. Kaya sa palagay ko, 1/4 ang binigay sa Amerika, ang natira sa Japan is 3/4 sa lahat ng nakuha nila muli na ginto after the war. Kaya si Yamashita ay isang tinatawag na sacrificial lamb, yung scapegoat, yung doon sa kanya ibibigay ang sisi. Kaya binitay siya para pagbayaran ng Japan ang mga kasalanan, pero si Tomoyoki Yamashita ang binigay na kabayaran. Okay, so totoo man o hindi ang mga tinatawag na conspiracy theory na ito tungkol sa Emperor treasures or tinatawag na Yamashita treasures, ay i-comment nyo na lang sa ating comment section down below mga katiats, kasi sensitibo na ang issue na ito at hindi tayo sigurado dito. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na.